At umabot sa mahigit 9,000. Wow! 9,000 runners mula sa iba't ibang bahagi ng Bataan, Karatig Probinsya at Metro Manila ang lumahok sa Hataw Takbo Bataan 2026 Orani Leg na itinuturing na may pinakamalaking turnout so far. Oo, According to the 9,000. organizers, pinakamalaking turnout at pinaka-organisadong leg sa serye sa ngayon at present. Nagpasalamat sina Bataan 1st District Congressman Tony Roman III at Governor Joet Garcia sa patuloy na suporta ng publiko na anilay patunay ng lumalakas na advokasya para sa kalusugan at pagkakaisa sa lalawigan. Sabi ni Gov. Joet, palaki ng palaki habang lumilipas yung mga buwan at taon. Ayon kay Orani Mayor John Arizaba, pinag-aralan nila ang mga nakaraang hataw takbo sa ibang bayan batay sa mga komento ng mga netizens sa social media dahilan upang mas mapahusay ang preparasyon. Ayon sa kanya, nung naka-interview namin siya ni June Bringula at si Jojo Perez, sabi niya, pinag-aralan ko ang mga nagdaang hataw takbo sa iba't ibang bayan base sa mga komento ng mga netizens sa social media. Kaya siguro ganito ang aming naging resulta ng aming preparasyon na maging ang gobernador, si Gov. Joet, at iba pang opisyal ay nasiyahan. Samantala, ikinatuwa naman ng mga motorista ang maayos na daloy ng trapiko dahil walang pangunahing kalsada ang isinara kaliwas sa mga nakaraang leg. Isinagawa ang fun run sa bagong bukas na Orani 4-lane highway na nagbigay daan sa ligtas at tuloy-tuloy na galaw ng parehong runners at mga sasakyan. Hindi sinara yung main road. Kaya lang ito, merong nag-message sa akin doon sa aking article sa RMN Region 3. Yung merong nagreklamo, papasok siya sa sa trabaho. Kaya lang hindi siya pinadaan doon sa loob. Yung, di ba yung kapag dito sa may barangay Kulis, sa Palihan ka, yung papuntang Roman Highway dito sa kanan, kaliwa, ayun lang daw yung sinara. Hindi sila nakadaan. Pasensya na, nataong ka lang. Pero si Jojo Perez ng Philippine Star, galing Olonga po eh. Oo. Kaya lang, hindi ko alam, baka sinabi niya dahil media siya. Yung dito nga, pinagpa-park kami rito, ayaw pa kaming pag-parking ng Marshall. Sabi namin, invitado kami niya. Pero ano, ipaparating natin kay Mayor John yung ito pa may isang observation, sabi siya lang nagsabi nito, pero hindi ko na sasabihin kung sino. Sige. Na ang mga nananalo daw dyan sa mga hataw-hataw na yan, ay hindi taga-Bataan, kundi mga taga-ibang lugar. Na parang ginagawa nilang business yung pagsali. Dahil siyempre, mas experience sila. Di ba? Kaya lahat ng hataw, tingnan ninyo meron nang manalo sa Bataan, mapakaliit ng porsyento, pero usually ang mga nananalo, mga taga-ibang lugar. Yun. Ano gagawin natin? Tsaka ano ko lang yung mga professional runners, may kulay blue na bib na gano'n. Yung puti naman, mga non-pro. Yes, pero nga. Hindi naman, wala namang dyan tawag dito, ang daming kamerang nakatutok. Tsaka yan by invitation. Anong gagawin natin? Invite sila sila sasali. Kaya napakaraming sumasali ngayon. Mga major prizes po. Kailangan, galingan ng mga Galingan, di ba? Kasi itong mga professional runners na ito, pati sa ibang bansa, nakakarating na yan. Talagang sumasali yan. Sa susunod, sa Maribeles yung susunod next month. Sabi, talagang puspusan yung Yes. Kasi merong 16K dati. Usually kasi, 5K, 3K. Oo, ang mga nananalo sa atin hanggang 5K, bihira na sa 10 at 16. 3, 5K, yan. Maraming nananalo taga-Bataan. Other than that, Sila Gob, sila Kung Tony, 10K. Meron na pala 16K. Yung mga 16 talaga mga professional na yun, talagang na yun. Sanay na, kondisyon na yung katawan nun sa sa pagod, sa resistensya. Naalala mo ba yung nagkwento sa atin, yung napapila siya sa 16K, akala niya 16,000 makukuha niya. Ay. So,